Sa kanyang pagharap sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng nagpakilalang dating aide at umunoy bagman na si Ramil Madriaga na naibahagi lang sa loob ng 24 oras ang 125 million pesos na halaga ng confidential funds umano ng Vice Presidente. Inutusan din daw siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maglipat umano noon ng milyon-milyong pisong halaga ng pera. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Nakadetine sa Camp Bagong Diwa, pero dinala sa kamera kanina si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte. Sinampi na siya ng House Committee on Justice, kaugnay sa naging papel umano niya sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa ilalim ni Duterte. Pinabasa kay Madriaga ang kanyang supplemental affidavit kung saan nakalatag ang kanyang kaugnayan kay Duterte. Her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Kasama sa affidavit ang ilang patunay raw rito, kabilang ang video ng pagkikita raw nila noong Davao City Mayor pa lang si Duterte. Sino po yung sumigaw ng Sir Ram? Ito, ayan o. Ayan, Sir Ram. Sino yun? Si BP Sara. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor. I wish to place on record that there is a voice which says, Sir Ram, while the video shows the Vice President handing the flag to Ramil Madriaga. May screenshot din ng video conference nila kay Duterte nang mag-anunsyo itong hindi na tatakbong presidente noong eleksyon 2022. I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. A printout of the Facebook post dated September 29, 2021 is here to attach. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. You are nearly crying. Malungkot lang po. Idinetalye ni Madriaga ang pag-deliver niya ng mga pera sa iba't ibang individual sa utos-an niya ni VP Duterte. In the morning of December 20, 2022, Sarah called me and she said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Street, at sa Ombudsman. 4 large dark bags were unloaded from the vehicles. 3 large dark bags and 1 lighter colored and relatively smaller bag. Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. Nabanggit din ni Madriaga si PRRD, ang initials ng dating Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte. Previously and upon direct instruction sa PRRD, Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martirez Rotoni Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Sabi ni Madriaga, confidential funds daw ang mga ito. A few years later, I read from several media reports that the 125 million pesos OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Ginamit din daw siya bilang dummy sa bank accounts para sa paglipat ng milyong-milyong pisong pera noong panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. These were opened by people close to PRRD who informed me that money will be transferred to these accounts for intelligence operation and for laundering. Alam daw ito ng dating Pangulo at may mga pagkakataong inutusan pa siya nito. I distinctly remember that PRRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside the mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. May iba pang iniutos umano sa kanya ang dating Pangulo. PRRD specifically instructed me to monitor, operate, and sabotage former Senator Trillanes. However, PRRD was apprehensive in ordering the assassination of Senator Trillanes because of the latter's support and contact in the armed forces of the Philippines. Humingi pa raw ang dating Pangulo ng tulong kay Madriaga tungkol sa problema umano ni Atty. Man Scarpio, ang asawa ng bise, kaugnay ng Bureau of Customs o BOC. After 2 days, I went to the BOC to meet the female lawyer to discuss the release of construction equipment. This time, I learned that the construction equipment was actually magnetic lifters.
The same were confiscated because it contained a large amount of shabu. However, the female lawyer informed me that it was difficult to release the same because it was a hot item. Later, I learned that the content of the magnetic lifters is at least 500 kilograms of shabu worth 4.3 billion pesos were mysteriously missing. Iniutos din daw kay Madriaga ang pagbuo ng non-profit corporation para sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Ito ang ISIP o Initiative for Social Justice, Innovation and Progress, Pilipinas. Pero ang ibig sabihin umano para sa kanilang mga taga-suporta ay Inday Sara is my president. Isa sa mga nagbigay umano ng pondo para rito ang isang opisyal ng Pharmally. Shortly after we organized ISIP, I was informed by PRRD that funding will be made available for the activities of ISIP through the contribution of his friends and supporters. One of those friends and supporters is Lin Wei Zhong, who was the financial officer of Pharmally Pharmaceuticals. Sometime in June or July 2021, PRRD informed me that someone will call me to directly coordinate the turnover of 175 million. I also remember that Michael Yang, a very close friend of PRRD who was frequently in Malacanang, also provided financial support to ISIP. Sabi ni Madriaga, matapos manalong bise ni Duterte, kasama raw siya ng kausapin ng dating Pangulo ang ilang retired general ng AFP para sa pagpapatalsik umano kay Pangulong Bongbong Marcos pagsapit ng 2025. The general objective was to ensure that PBBM will only serve less than 4 years of his term as president, so that Sara, upon assumption to the presidency, will still be eligible for the presidency in 2028. In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination. Sa affidavit ni Madriaga, lumalabas na naputol ang kanilang relasyon ni VP Duterte nang hindi siya nito tulungan sa kasong land grabbing na inilapit kay Madriaga ng ilang magsasaka sa Bataan. Pero may punto raw na binisita siya sa kulungan ng bise. Sometime in October 2025, after I got arrested for alleged kidnapping, I was surprised to see Sara through the metal railings of the passageway. She smiled and waved at me. Jail Warden Sabiniano handed me a phone. When I said hello, I recognized the voice of Sara and she asked me about my well-being and conditions inside the detention facility. She was also apologetic for failing to do something or assist in my ongoing criminal case. Sa isang punto sa pagdinig, tinanong si Madriaga kung may namilit o inialok sa kanya kapalit ng pagsusulat ng affidavit. Hindi ka po ba napilitan na gawin ang anong komento affidavit na iyong sinabmit? Hindi po ako napilitan, Madam Chair. Wala bang pangakong palayain ka sa kulungan kapalit ng pagtestigo na ginagawa mo ngayon? Hindi po ako humihingi ng anumang kapalit sa paggawa ko ng salaysay ko. Hanggang alas 5 ng hapon lang pinayagan ng korte ang pagharap ni Madriaga sa House Committee. Bago siya umalis, pinirmahan at isinumite niya sa komite ang waiver sa Bank Secrecy Law para mabusisi ang kanyang bank accounts. Sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ng mga binanggit ni Madriaga sa kanyang pagharap sa Kamara. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Iginit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na wala umunong kaugnayan sa kaso ang mga ebidensyang iniharap sa Kamara ng nagpakilalang bagman ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga. At sa investigasyon naman ng NBI, lumalabas na posibleng 7 tao lang ang sumulat o pumirma sa 36 na resibo ng confidential funds. Saksi si Rafi Tima. Matibag, sir. Sa pagharap ng mga taga-National Bureau of Investigation sa House Committee on Justice, unang findings po. iprinisenta nila ang resulta ng kanilang mga pagsusuri sa mga acknowledgement receipt na ipinapakita kung kanino napunta ang confidential fund ng DepEd noong kalihim pa si Vice President Sara Duterte pati sa Office of the Vice President. Kabilang sa mga inimbestigahan nila ang mga pattern at stroke ng mga pirma at sulat sa mga resibong ito. Gaya ni Sally Rendon at Sheila Dado na pareho ang pirma pero magkaiba ang pangalan at sulat.
Ang 4 naman na individual na ito, magkakaiba ang pangalan pero magkakamukha rin ang pirma. Sabi ng NBI, halos pareho ang stroke ng mga pirma pati ang manner of execution nito. Sa resibo ni na Annalisa Zinio at Ken Naso, iisang tao lang daw ang nagsulat ng petsa ayon pa rin sa NBI. Yung patterns po of the letters and the figures dun sa handwritten dates reveal significant similarities din po, indicating that they were written by one and the same person. Sabi ng NBI, posibleng Acknowledgement 7 receipt. tao lang ang sumulat o pumirma sa 36 na resibo na sinuri ng mga forensic examiner nila. Based on the examination conducted, there were groups of acknowledgement receipts that were written by the same person. 7 magkakagrupo po na bawat grupo 1 tao lang ang sumulat. Aabot daw sa mahigit 4,000 ang mga resibo ng confidential funds noon ng vice, pero 36 na resibo lang ang sinuri nila sa opisina ng Commissioner on Audit. Ito lang daw ang pinili at binigay sa kanila noon ng Kamara. It was technically randomly given for purposes of examination. Some of them were not submitted for examination because there's a duplication already. Kinwestiyon noong nakarang taon ng mga mababata sa mga resibo ng confidential funds, kabilang na ang nakapangalan sa isang Mary Grace Piatos. Kanina, muling sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA na wala itong record ng kapanganakan, kamatayan o kasal. Maging ang mga pangalang Kokoy Bilimin at Milke Sikuya. Nasa mahigit 2,000 pangalan ang pinaberipika ng Kamara sa PSA at mahigit 1,000 rito ang mga walang record ng kapanganakan, kamatayan o kasal. So ibig sabihin it's almost next to impossible na makita pa yung mga taong yan kung non-existent o existent yan. No? Sir, as I've mentioned po, limited yung information because it's only the name. So I cannot say na 100% accurate yung negative results po. Pagkatapos namang tumistigo ni Remil Madriaga, nagsagawa ng manifestation si Representative Paulo Marcoleta para questionin ang kredibilidad ni Madriaga. The testimony is entirely uncorroborated and rests solely on the word of a detained criminal suspect. You are touching on the credibility again. Ma'am, but And this is please, about the It has been amply discussed, Honorable Marcoleta, that even suspects are presumed innocent. Hindi pa po convicted si Ramil Madriaga, and he is entitled to that presumption. Ano lang po ang pwede kong sabihin, ma'am? Anything that is about, Ang that is nangyayari kasi contained dito, in the affidavit. Madam ang gusto lang pong mapakinggan dito kay kung ano lang naayon sa mga miyembro dito. Paano po yung mga posisyon naman na nasa kabila? Pinaalala kay Marcoleta na maaari lang niya itong gawin sa mismong trial at hindi sa pagdinig ng komite, kaya pina-strike out ang kanyang mga komento mula sa records ng pagdinig. Madam Chair, I move to strike out from the records the remarks of Representative Marcoleta There is a pertaining to motion to credibility strike of the out witness. from the record pertaining to the statements pertaining to the credibility of the witness. Is there any second? Same has been seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Please strike out from the record all statements of the Honorable Marcoleta pertaining to the credibility of resource person Ramil Madriaga. Baka po walang matira doon, mama. Sana yung final lang kasi Please Wala nang- understand at that least the issues Filipino concerning people are watching kahit credibility na pina-strike out niyo yung mga must be statements ko. raised in the trial. Sa pahayag naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte, sinabi nila na napatunayan lang ng mga naganap sa Kamara na weakest link si Madriaga sa impeachment case. Hindi raw nito nasagot ang mga ebidensyang iniharap ng bise sa reklamong perjury laban kay Madriaga na nagpapakitang siya isang fraud. Anila, wala umanong kaugnayan sa kaso ang mga ebidensyang iniharap ni Madriaga, pero nilinaw niyang puro daw ito reimbursement at walang kinalaman sa anumang anomalya. Kasama kasi sa mga aligasyon sa Sabaya complaint na ilang opisyal ng DepEd ang nakatanggap ng pera mula 15,000 pesos hanggang 50,000 pesos mula mismo sa Vice Presidente. If I may just contextualize everything, Yes, please. Your Honor. Kasi there were several incidents na nire-reimburse ako, although hindi siya yung monthly, no? So that's why I had to really categorically say that these were reimbursements for personal expenses that I personally shelled out po.
Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Simula na po ang 10 piso kada litrong diskwento para sa mga jeep at UV Express sa mga piling gasolinahan sa Metro Manila. Pero tuloy pa rin ang tigil pasada ng ilang transport group simula po bukas. Saksi, si Maki Pulido. Nang magpakarga si Rodolfo sa isang gasolinahan sa La Loma, Quezon City, hindi niya alam na simula na ngayong araw ng 10 piso kada litrong diskwento para sa mga PUV. Kasi talagang yung kita namin halos napupunta lang sa gas. Kaya nagulat siya nang suklian siya ng gas attendant na siya na mismong nag-input sa Land Bank phone app ng plate number ng jeep. At dahil kasama sa listahan, 10 piso kada litro ang ibinawa sa pinakarga ni Rodolfo. Nagugulat din yung ibang jeep kasi hindi nila expect na meron po talaga silang discount. Mga may prangkisa lamang na jeep, modern o traditional at mga UV Express ang bibigyan muna ng subsidy. 150 liters kada linggo ang subsidy hanggang Hulyo ayon sa LTFRB. Inaayos pa raw ang sistema para maipatupad ito sa buong bansa kasabay ng pag-aaral na mabigyan ng subsidiya maging ang ibang public transportation. For example, magpapakarga siya ng 10 liters, no? Should be 10 liters, no? So instead of paying kung ang presyo ng crude oil, let's say 150 pesos, instead of paying 1,500 pesos, ang babayaran na lang niya 1,400 pesos. Automatic deduction. Ayon sa Department of Energy, 52 gas stations sa Metro Manila ang accredited para sa programa. Para sa jeepney driver na si Roderick, malaking tulong ang diskwento, pero kulang pa rin. At least papasok yung kahit barya-barya lang. Hindi sapat po, pero okay na rin yun po kaysa wala. Gusto namin kung may limit sa budget. Someday if we get more money or may ibang source ang gobyerno, then I think this is a good system also to help out. Bukas naman ang simula ng service contracting program ng Department of Transportation. Humingi ang DOTR ng dagdag 5 billion pesos para mapalawig ang implementasyon nito. Patuloy rin ang payout ng 5,000 pisong ayuda ng DSWD. Kanina, may special payout para sa mga tricycle at jeepney drivers sa Metro Manila na hindi pa nabigyan. Tatagal ang mga special payout sa NCR hanggang April 19. Target ng DSWD na sa April 30 matapos na ang pamamahagi ng cash relief assistance para sa lahat ng PUV drivers sa buong bansa. Pero kung magmamahal pa ang petrolyo at kakailanganin pa ng ayuda, posibleng idaan ng DSWD sa e-wallet ang payout para sa mga driver na meron ito. Kasabay nito ang pagpapatupad ng mahigit 20 pesos na rollback kada litro ng mga oil company simula ngayong araw. Siyempre, masaya kami na bumaba. Sana nga tuloy-tuloy na yung pagbaba na yan. Sana balik na ulit doon sa dati para mas maganda-ganda ang kita. Pero kulang ang rollback para sa ilang transport group. Kaya tuloy ang tigil pasada ng manibela mula bukas hanggang Biyernes. Noong nabili nila ng mura, pero po yung presyo na ibinenta sa atin simula nang nagkaroon ng tensyon ay umabot po hanggang 200% ang increase nito. Ibig sabihin po ay taong bayan ang bumili, ang nag-finance, ng namuhunan dito sa dumating na mga panibagong stock. Kasama rin sa protesta ang piston. Tuloy-tuloy yung ating protesta hanggang sa lampas ng Mayo 1. Hanggat hindi tinatanggal itong old regulation law, hanggat hindi tinatanggal yung siya at saka yung sabat sa langis. Kulang din daw ang diskwento at dapat tanggalin ang excise tax sa diesel at gasolina. Pero nanindigan ng gobyerno, mas okay ng diskwento ang ibigay nila kaysa tanggalin ang excise tax. Kung tatanggalin yung excise tax, ang pakinabang po ng transport na diesel, 6 na piso. Pero in this process, 10 piso po ang kanilang pakinabang. For diesel, 85% of the consumption is actually the top 3 deciles. So kapag tinanggal po natin yung diesel, ang pinakamahikinabang po nito, yung pinakamaraming kumukonsumo, which is yung pinakamayaman. Ayon sa Department of Finance, may buwan ng review ang Development Budget Coordination Committee sa mga polisiya kaugnay sa presyo ng langis. Posibleng maglabas pa ng dagdag na hakbang ang Pangulo sa mga susunod na araw. Sa ngayon, tiis pa rin ang mga tsoper at mahihirap na pinakaapektado ng krisis. 4 pesos hindi ramdam. Kung pwede lang, hindi na bumiyahe sa bahay na lang, kaso hindi rin po pwede. Baka sakali na lang. Mapakain ko man lang yung sarili ko sa pamamasada. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.
Sa halip na bukas, iniurong sa May 15 ang huling araw ng paghahain ng 2025 Annual Income Tax Returns, pati ang pagbabayad ng katumbas na buwis at pagsusumite ng mga kaugnay na dokumento. Ayon po sa BIR o Bureau of Internal Revenue, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos, layo nitong padaliin ang proseso para sa mga taxpayer sa gitna ng kinakaharap na krisis sa enerhiya. Paalala ng ahensya, maaaring magpasa sa pamamagitan ng BIR electronic filing platforms at magbayad online o di kaya sa mga otorisadong bangko ng BIR. Nagliyab ang isang mixer truck sa San Jacinto, Pangasinan. Binabagtas ng truck ang provincial road sa bahagi ng barangay San Vicente nang mangyari ang insidente. Ayon sa driver, bigla na lamang niyang napansin ang pagliyab ng truck. Mabilis naman niyang naihinto ang truck kaya agad siyang nakababa bago tuluyang kumalat ang apoy. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsala sa truck. Humiling ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Appeals Chamber na payagan siyang huwag dumalo sa pagdinig sa April 22. Para po yan sa pagbasa ng hatol kaugnay sa pagkwestiyon ng depensa ukol sa jurisdiksyon ng korte kay Duterte. Magiging kinatawan ng dating Pangulo ang kanyang counsel. Wala pang desisyon sa ngayon ng Appeals Chamber. Bago sa saksi, panandali ang nagbuga ng lava ang Bulkang Mayon pasada alas 9 ngayong gabi. Ayon sa FIVOX, ika-79 na araw na ngayon ng effusive eruption ng bulkan na nagdudulot ng pagdaloy ng uson at pagguho ng mga bato. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 at bawal pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Hindi lang po sa Japan, kundi pati sa Mexico, may isang unggoy na may kasakasamang stuffed toy. Teddy bear naman ang kapartner na bagong usilang na unggoy na si Yuji dahil hindi raw siya kayang alagaan ng kanyang ina. Ayon sa veterinaryo na nag-aalaga kay Yuji, kailangan nito para maging komportable ang unggoy at maramdaman niyang ligtas siya. Aalisin din daw ang laruan kapag lumaki na si Yuji. Itong taon din, nag-viral ang unggoy na si Punch sa Japan na kumakapit sa orangutan plushie matapos abandonahin ng kanyang ina. Naging aura moment ang sablay na pagsabak sa surfing ng isang bakasyonista sa Pampanga. Hindi pakakabog ang uploader na si Adi kahit halos tangayin ng maladaluyong na galaw ng tubig sa swimming pool. Ang kay Adi kasama pala sa package sa kanilang bakasyon ang pagsubok sa surf simulator. At kahit hindi siya marunong sinulit niya na lang ito. Kaya biro tuloy ng ilang netizen, ginawa niyang literal ang go with the flow. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!